tangkilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. See wishes come true sa Wish Ko Lang sa tulong ng Tide. Wish ko Magandang hapon po mga kapuso. Sang-ayon ba kayo sa kasabihang laughter is the best medicine? Kayo ba yung klaseng taong kayang humalakhak sa gitna ng paghihirap? Para sa dating aktor na si Danny Riel, ang paghahalinhina ng mga luha at tuwa ay hindi senyales na tinatawanan niya ang kanyang problema, kundi senyales marahil na siya'y tinakasan na ng katinoan. Ano nga ba ang nangyari sa action star na ito na ngayon mistulang payaso raw na palaboy-laboy? Kaya nga matutulog na, magpapahinga na. Ano pa ba naman yung dinadagdag mo? Halos makulta na rin ang utak ni Nanay Bebe. Kakaisip kung paano bubuhayin ang kanyang pamilya. Lalo pat manipis na manipis daw ang PC na kinakapitan nila para mabuhay. Halos bumigay na sa problema sina Danny at Nanay Bebe. Ito naman si Onge, mabutit hindi pa napapaso at naapektuhan kahit ang pamilya niya ay isang kahig, isang tukarin. Marahil dahil bata, kaya simple lang daw ang nais niya upang lumigaya. Ano kaya yon? Mabigat man na suliranin o simpleng hangarin, nandito kami upang kayo'y damayan dito sa Wish Ko Lang. Nagsimula maging laman ng kalsada si Onge noong 2 taon pa lamang siya. Hindi para maglaro, kundi para tulungan ng ama sa paghahanap buhay. Kaya naman sa edad niya ngayon na 10, bihas ang konduktor na ang bata. At kung pagtatawag ng pasahero ang nakalakhang trabaho, ano naman kaya ang tinatawag ng kanyang puso? Sa terminal ng mga jeep dito sa Montalban, Rizal, siya ang pinakabatang konduktor. Siya si June o mas kilala sa bansag na Onge. 10 taong gulang lamang siya pero kung umasta, aba, tila matanda na. Katuwang sa hanap buhay ng ama na si Mang Rolly si Onge. Hanga rin daw ang mga pasahero sa batang konduktor. Ayun, natutuwa siya. Mas maganda daw yung bata na ganyan kaysa yung patambay-tambay, nagraragbe. Sabi ko, ang totoo niya, masama ang loob ko na yung anak ko ng konduktor. Dapat siya nag-aaral. Kaya lang, sa kapos kami talaga, naging lahat nung kaunting naipong ko noon, natangay nung ina. Kaya sabi ko, kami magsisikap ng panibagong mag-ama. Bilang jeepney driver na araw-araw nagtatrabaho, sa kanya na raw lumaki ang bata. Hiwalay na kasi si Mang Rolly sa ina ni Onge. Maliit pa ho yan. Iniwanan kasi kami ng nanay niyan eh. Kasi yung nanay niya, nalulung sa drugs nung araw yan. Eh, siyempre, hindi ko man pwedeng iwanan sa bahay dahil may diferensya nga yan eh. Sinasama-sama ko dito sa jeep. Ipinanganak si Onge na may biyak ang bibig at butas ang ngalangala. 7 taon na siya nang napatahi ang bibig niya, ngunit hindi na natuloy ang operasyon sa loob nito para sana maayos ang kanyang ngalangala. Noon kasing nagkahiwalay ang mga magulang niya, ay nawala ang mga ari-arian nila. Kaya si Mang Rolly na ang nagsikap na buhayin si Onge at ang 3 pa niyang mga kapatid. Mahigit 9 na taon na ring namamasada ang ama ni Onge sa mga kalsada ng Montalban, Rizal, patungong Commonwealth. Sa araw-araw na pagsama niya sa kanyang ama, kalkulado na ni Onge ang kanyang mga gagawin. Bakit ba tinutulungan si Papa sa pagkukontok? Unahin ako ni Papa eh. Ay hirapan. Ba't mo nasabi na yung hirapan si Papa? Pumaan na ni Papa eh. May po yung baka dito? May po yung baka? Ano? Ay, wala.
musmus niyang edad, mulat na si Onge sa mga realidad ng buhay. O sabi niya, yung ilaw natin, magbabayad naman tayo ng ilaw. May pera ba tayo? May biyahe ba tayo? Wala. Kaya minsan na ano ko sa anak ko na, sabi ko, kawawa yung anak ko. Maliit pa, natututo ng mag-ano. Dito sa Tagumpay, nangungupahan si Onge. Bukod sa pagkonduktor, mistulang mekaniko rin minsan itong si Onge. Cross wrench ang hinahawakan imbes na lapis. Talagang hindi ko matanggap na magkonduktor sa akin. Hindi pa pwede talagang tumulong sa magulang. Dapat siya ang tulungan para makapag-aral. Kaya lang, tapos talaga, hirap na hirap. Sa kabila ng mga nagagawa ng anak, hanggat maaari, nais ni Mang Rolly na maramdaman pa rin ni Onge ang pagkabata. Sabi ko, anak, malapit ng birthday natin. Sabay ho kami ng birthday niyan eh. Ano ka kung gusto mong pamasko? Pa, yung di-remote na lang. Nangyayon po ako yung ni-remote. At nangyayon ako yung kami. Yung nakatulog ako, ang aniin ko, malayang anak ko ako. Wala na po sinaaw. At ilan po yung yung remote. Bukod sa paghahanap buhay, nagagawa rin ni Onge ang pagtulong sa gawaing bahay. Noong nakaraang taon, nakapag-asawa muli si Mang Rolly. Si Aling Rosalie ang tumatayong bagong ina kina Onge. Wala naman akong asawa, may 2 anak. Tapos sa bali, nakakuan kami ni Rolly na pareho kaming may problema about sa mga bata. Mahirap po lang mama, di ba? Nahabag din si Aling Rosalie sa kalagayan ni Onge. Akala ko hindi butas dito. Butas pala. Parang nasaktan ako, wala. Bakit ganun yung kuha ni Onge? Butas din. Kung magkapira lang tayo pang ikuha natin. May pinsan man akong ganyan. Naiyak kaya ako sa pagbuhay na sa amin. 2 buwan yun, yung naputol yung jeep namin. Yung kuha niya parang matured na yun siya, parang binata na. Oh, parang binata, iba siya sa bata na kuhan. Kaya yung ibang bata maglaro. Siya, makalaro lang siya, tapos pag kuha ng papa niya, kuha sila, biyahe na sila. Ako po, nagpapasalamat sa Panginoon dahil yung anak ko, binigyan nila ng isip na ganyan, na hindi malulong sa barkada. Kaya lang, may punto na masaya ako, may punto na malungkot. Masaya ako dahil yung anak ko nakakatulong bata pa. Malungkot naman ako dahil yung anak ko bata pa, hindi dapat magtrabaho. Dahil dapat siya mag-aaral muna. Sa taong ito, masusuklian na kaya ang kasipagan ni Onge? Kailan mararating ng mag-ama ang mas maayos na daan para sa munting bata? Wish ko lang. Sa aming pagbabalik, saan kaya dadalhin ang munting jeep na ito ang ating bida? At mamaya, Siyempre, nanay namin yun eh. Wala na si Fernando po Jr. Yung nanay namin tapos tumabastos ng gano'n na lang. May mensahe